nako. Nakakahiya tayo. Hindi na tayo mabante. Bigyan naman ng pagkakataon ng Pilipino na umabante. Kung hindi kayan lahat, yung kalahati man lang. Ilan yung nandun sa kabila. Kahit isa lang na Pilipino ang guminhawa. Hindi mga oligarchs. Isang barangay sa Pilipinas guminhawa. Wouldn't that be victory enough? Paano kung isang syudad, isang munisipyo, isang town ang gumanda ang buhay? Paano kung yung ARMM ang gumanda ang buhay? Paano yung mga Muslim nating kapatid na hindi naman dapat nadadamay sa mga hidwaan na to? Ang gusto lang nila, yung mga lupa nila, maitaguyod nila. Mapagyaman. Yung mga ano natin, mga kababayan natin, mga nasa tribo, nadadamay sila. Hindi nga sila makabasa ng ng cellphone. Hindi nga makapag-TikTok. And yet they suffer also. So, sipisipin yung mga politiko, no? Bangayan pa more. Election fever pa more. Where are we? It has to end. Tigil na natin to. Tumayo na kayo. Sabihin nyo na, tama na. Balik natin ang demokrasya. Balik natin yung karapatan natin. Ayusin na natin yung bansa natin. Siguraduhin natin na yung kinabukasan ng mga kababayan natin ay sigurado. May ilalagay sa tama, may babastante natin yung mga susunod na henerasyon ng Pilipino. Parang di tayo sisihin na sana tumayo sila noon at hindi inayaan yung mga putang ng mga bangag na yan, yung mga komunista na yan, yung mga magnanakaw. Nasa atin nasa atin. People like me, we will come and go. And then you wait for probably generations. Then someone like me will come again. But ang wish ko lang, do not throw the opportunity. Do not let it pass by na maayos natin ang Pilipinas in our lifetime. Pwede natin ayusin. Kahit saan kampo kayo. Marcos, Duterte, gitna. Pare-pares tayo Pilipino. Ayusin na natin ang bansa natin. Para naman maging Japan tayo, Singapore, European country. To become a powerful nation among nations. Wala tamukyo ang Pilipino Pagka yung OFW mga ngayon, yuyuko kasi nakakaya ang Pilipinas. Yung paano dito Duterte, nakakataas pa ng mga Pilipino Ngayon, Moscow, one of the most corrupt countries in the world. In the world, Ay, nako, nakakaawa tayo Because, wala Do not miss the opportunity. Do not let it pass by. Joel Paya, full support, Supremo. Maraming salamat. Bataan, thank you Shin Yisheng, bayot na Waving, Raz, Ray, Ophir, 25, Brev Gob na, sir, para matapos at maayos na. Na kailangan, lumabas ang tao. Kailangan tumayo, ang tao. Hello, busy at Sin Sheng, sabi ni Bayot na Rakista Vlogs. Liz Mix, maraming salamat. John, we, the sovereign people, anoint you to be our new David of the Philippines. Saan yung tirador ko? Tiradorin ko sa ulo. Bukol siguro yun. Bubukol yun.
Naniwala kayo kahit meron silang kahit silang sniper? Kasi naranasan ko na yan, mga kababayan, mga doon sa vlog ko, doon sa mga war stories ko, si si Yusek Puruganan, class 78 PMA yan, dati sa Task Group Panther. May nahuli silang NPA. Nahuling NPA. Na, ewan ko, sumurrender ba yun? Nahuli. Tapos, nang ine-interrogate yung tao, yung bata, nasabi, ini-snipe daw niya yung official. Ako yun. Ano ba, yung testimonya ng NPA, na he had me in his sight. No? Ewan ko kung yung ano tawag doon, yung original sight ng baril ang ginagamit niya o kung meron siyang telescopic sight. Nasa crosshair daw ako eh. No, nasa sight daw niya ako. Nandun ako sa gitna ng tulay. Sino ba kasama ko noon? 6 company. No? Sabi ko sa mga bata ko, naliligaw tayo. Sabi ko sa mga bata, putres, meron ba nagbasa sa inyo ng mapa? Wala, sir. Meron pa sa inyong taga rito? Alam ko nasaan tayo. Ewan, sir. Ngayon lang kami napunta dito eh. Kasi ba't nagkaroon ng tulay dito? Ang daming bundok, na paligiran kaming bundok. May tulay doon. Malit ba na tulay? Sabi ko, nagkaroon ng tulay sa kalagitnaan ng putragis na to. Okay. Sige. Nasaan tayo? Ano yung pinakamalapit nating pinanggalingan? Blah, 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 blah. So, I was trying to establish kung saan sa mapa. So, sige, tago kayo, wala. Tago kayo. Naka-perimeter rin to. Ako, nakatayo ako sa gitna ng tulay. I was trying to get terrain analysis, bearing ba? Bearing, terrain analysis. Nitignan ko yung bundok kung anong mataas. Masyadong malapit eh. Hindi mo na makita. Kung So, nitignan ko yung korte ng ilog. Yung creek ba yun? Ilog. Tulay eh. Ilog yun. Na sa taas sa bundok. Lang yan. Ayun pala, yung NPA, ginaganyan na ako, sinasight ako. Sabi nung, babarilin na raw ako kasi kita-kita, official ako eh. Alang yan. Mawawala daw ako doon sa site niya. Nawala daw ako. Sabi, may anting-anting. Kamot yung uli yung NPA. May anting-anting. Kasi, nagsasite siyang ganyan, kitang-kita ako. Tapos may biglang mawawala ako. Pag titignan niya ako, nandun naman ako. Pag tingin niya, makikita na naman ako. May establish niya yung site ko. Hindi ako nabaril. Umalis na ako doon sa tulay. Kasi sabi ko, yung kutob ko, parang may nagsasite sa akin dito, para babarilin ako. Kaya umalis ako. Kaya sabi ko, pagka talaga binabantayan ka ng langit, ibang klase talaga eh. Nawawala ako nawawala ako doon sa iron sight nung NPA. Nung kwento yan ni Lieutenant First Lieutenant pa lang siya noon eh. Second Lieutenant ako. Ni First Lieutenant Abe Puruganan, 78. May kwento niya sa akin. Punsa, may anting-anting kaya ito. Bakit, sir? NPA sinasabi, nawawala ka raw eh. Kitang-kita ka raw sa site na ganyan, Naka 6 o'clock daw siyang ganyan. Naka 6 o'clock. Punsa, nawawala ka raw eh. Ay, ako. Kaya nga, kayo mga kababayan, mga taga-AP, tsaka PNP. Pagka di nyo pa oras, di nyo oras. Kahit no matter how you try to kill yourself, no matter how many encounters yung may encounter nyo, pagka hindi mo pa oras, hindi mo pa oras. And the sooner you realize that God is your protection, the more medals you will have. Kasi tumayo ka lang ng tumayo, rush up. The sooner na malaman yung gano'n na God is protecting you, wala kang takot eh. Wala kang takot. No fear talaga eh. Kasi alam mo, ginagabayan ka eh. Yung mga iba, inaabot ng kasi hanggang doon lang talaga sila. Yun yung plano ng langit. So, yun yung ko. NPA nga sinasabi. Inaasinta na ako. Yung si Sapinoso
katabing-katabi ko, dapat ako yung tatamaan siguro gumalaw yung hangin ba, no? Umipa ng konti. Nalis yung bale, dito tinamaan. Shot yan, sakto Si Sapinoso, Ranger Sapinoso. Pero buhay pa naman. Buhay pa naman. Namatay sa landslide. Sayang. Ay, Ma'am Lai Channel, thank you. Marilu Dagasdas, good evening sir, watching from Butuan. Maraming salamat, magandang gabi sa mga taga Butuan. Jose Benito, magandang gabi. Liz Mix, good evening sir, watching from Hong Kong. Hello Liz Mix, thank you for watching. Mananabas, 360, good evening sir Dado, watching from Santa Maria, Santo Tomas, Batangas. So, dyan yung farm Santa Tomas, no? Santa Clara, yung farm namin. Mananabas. Oy, my love, Commander Bukay. Wala na, hindi na, napag-iwan na tayo because of corruption. Yes, hindi na my love of Commander Bukay kasi magagalit din si my love talaga of Commander Bukay, no? Magagalit. Okay. My love na lang of FGF. Okay. Sin Yishen. Bayot na bilisan lang ang Bayot namin ang kita, nakikita ang ibang live. Okay, ingat ka. Violeta Kina said hi. May dumating. Anos Vlogs. Kailangan natin ng matinong leader, sir. Marami naman dyan, pwede. Maraming matino. Ang mahalaga is continuity. Mahalaga choices. That's why whoever is going to be the leader ng bansa nato, pwedeng si Inday Sara or sino man dyan na nag-aspire for national leadership, make sure that you will follow through. If there is a revolutionary government established, the council should be able to reform COMELEC. Number one, mahalagang pagbabago sa COMELEC, hindi na dapat, aside from yung wala na yung mga i-remodel na yung Congress at yung Senate, i-cut down, 82 congressmen, ilan na siguro, ilan bang regions? 18 senators, ganun lang. So, yun, i-reorganize, i-downsize. Number two, sino yung pwedeng tumakbo. Yung pagkatatakbo ka, ang gagastos gobyerno, Republic of the Philippines. Not anyone, not any candidate from president down the line to barangay level. Gagastos. It has to be the government of the Republic of the Philippines. Napaplano yung elections every 3 years. 6 years, election. 3 years, 6 years, 3 years. Midterm, national. Napaplano yung eleksyon. Therefore, napaplano yung gastos. Napaplano yung pag-plug in sa mainstream media, sa SOCMED. Napaplano yung mga billboard na yan, etc. Isa lang gagastos, COMELEC. Taong bayan. Tama lang, gumastos tayo. Hindi yung mga putragis na mga politiko na yung gagastos. Billion, million, etc. And then babawiin, nanakawan tayo. Tayo na gumastos para kahit sino sa inyo na gustong tumakbo. You be a retired teacher, retired attorney, retired architect, retired general, kahit sino, retired janitor, retired seaman, gusto nyo tumakbo, depende sa level na papasukan nyo, tumakbo kayo. COMELEC ang gagastos, taong bayan ang gagastos, budgetan natin. Yun yung tama Hindi yung tatakbong presidente, ang gagastos, oligarch. Ay patay. Pagkatapos niya, lahat. Sisingilin siya ng oligarch. Patay na. Pero kung ang taong bayan ang gumastos, tayo maniningil diyan sa mga presidente, vice president, congressman, senator, etc. Tayo maniningil. All power emanates from us. Gastusan natin. Tapos, bago ka makatakbo, mayroon itayo tayo na political academy, Good Governance Academy. Yun yung sinasabi ko na magkaroon tayong choices. So, kunyari, every term or every year, there's a
best of the best na mga instructor na siya magtuturo about good governance, crisis management, even yung character development, yung the right etiquette, etc., etc. Yun yung dapat na itaguyod. And habang tumataas ka o habang tumatagal ka sa government service mo, 3 years to become a mayor, 3 years na barangay captain, local ba, 3 years governor. Pero yung 3 years na yon, pwede ka naman nag-seminar ka ng 2 linggo o 1 linggo, and that increases your capability to become a public servant. So all the rest din, ganun. Lahat ng heads ng agency, etc., down the line, hanggang bisor. So that, pagka pwede kang tumaas ng pati ito, mga politiko, tataas ka ng rangko mo. Sa amin, sa military kasi, may basic, may advanced, may CGSC, no? May MNSA pa nga eh. Kung ano-anong courses, may specialization courses. So pwede ka mag-specialize on, tourism, for example, as a subject, or on environmental no? Or whatever na and then pwede mag-field trip nga sa ibang bansa. Piliin na lang natin yung country na magandang puntahan na may makukuha, may matututunan yung ating mga potential leaders. So, 9 na taong kang kunyaring 3 terms ka na mayor, 3 terms. Nakailang schooling ka nun? Minimum 3 siguro, 1 per term. 3. And then, governor ka, 3 din. Na best, 9 na taon eh. So, every 3 years. So, all in all, nakarami ka, 18 years ka, pero grabe, nahasa ka na gusto. So, sabay na yung training mo, sabay pa yung experience mo. Then, you will have a wide choice kung sino. A wide list kung sino yung pwede mong iboto sa national. Choices. Hindi yung nangyari ngayon. Artista lang, pwede na. Ayan, that's why you vote for the worst, you get governed by the worst. Ganun yun. Kaya one way of stopping it is by preparing our leaders. And not only yung malaki, no? It starts with the bata pa. So pagka maganda yung IQ ng bata, maganda yung criteria ng bata, ibig sabihin, yung family niya, hindi palamura, may etiketa, maganda yung behavioral, ng pamilya, walang durugista, yung mga ganun ba? Maganda yung nung bata, yung chances na lumaki sa isang pamilya na, pamilyang Pilipino talaga, yun yung hinahanap mo, yung may karakter. So, sasagutin ng Estado yun na lahat ng kailangan ng bata. Let's prepare our future senators, future congressmen, future president, vice president, future heads of agencies, our future generals, our future scientists, future architects, lawyers, etc., etc. Mamili yung bata kung ano yung gusto niyang pasukan. Dilitaw naman yung kung ano yung hilig niya. Imagine kung yung bata na yun na genius ang IQ. Kasi yun yung requirement mo, mataas ang IQ eh. Tapos nun, maganda yung upbringing niya. Tapos nun, biglang yan pala yung mag-iimbento ng gamot sa isang sakit o bakuna sa isang pandemic, di ba? Pride ng bansa natin at makinabang kagad tayo. Yung isa dyan ang mag-iimbento ng super hypersonic missile. Sila hypersonic missile, yung ating kunyari Superman hypersonic missile, faster than anyone. Galing sa atin, Pilipino. Kasi pinaghandaan natin, itinaguyod natin. So, it starts with preparation. And it starts with wanting it. Knowing what we can do. Ang problema butaw-butaw tayo eh. Mga politiko natin, Diyos ko. Wala talaga eh. Pinag-uusapan, relo, kotse, bakasyon, babae, pinag-uusapan mga politiko natin, tuwadcom, contempt ang pinag-uusapan, mga animal kayong hinayo pa kayo, kala nyo matatalino kayo, wala naman kayo alam.
Huwag ka kasi kayo magdunong-dunungan. Butaw-butaw talaga kayo. Mga congressman, wala kayo talaga. Ay, nako. No wonder ganyan ang Pilipinas eh. Oh. Kasi eleksyon na naman, kita nyo, ilang artista naman tumatakbo. Wala na ibang mapa, and I'm surprised why our leaders are endorsing. Wala na iba eh. Kaya nga, nako. Kung talagang gusto niyo ng pro-Filipino, pro-country, you listen do sa sinasabi ko at kayong mga may balak na maging mahalal one day. Kahit kopyahin nyo na yung sinasabi ko, okay lang sa akin. Basta ipatupad nyo. No? Patupad nyo. Para naman may pag-asa yung bansa natin. Yung boksingero nga, hindi magiging boksingero kung hindi mo yanda eh. Na kailangan, patibayin mo yung katawan, pagandahin mo yung reflexes niya, meron siyang counter punch, di ba? Hindi, anong mangyayari sa atin kung ganyan-ganyan tayo? Basta artista, sikat-sikat, pwede na. Takbo na sa partido. Dapat 2 partido lang. Hindi yung maraming partido. Kalukuhan yung maraming partido. Tanggalin na yung maraming partido, 2 partido na lang para democracy eh. So, majority wins. Pagka itong partido na to, mas maraming naniwala sa kanya, majority siya. Hindi yung, ang dami-daming partido. Sabog-sabog tuloy tayo. That's the reason. Again, masyado tayong magagaling kasi. 2 partido lang. Terminate all the others. You come out with your own coalition. Di ba? Hindi kayo makadecide, kami mag-decide. Ako mag-decide. Kung saan kayo. Kung hindi, eradicate na lang yan. Takot siguro ninyo sa akin. Anong Mariosip kayo? Mag-away-away kayo eh. It's just a waste of time, waste of effort, waste of money. 2 partido lang, okay na. A and B. Para hindi yung marami-raming partido, iba-iba. Confused na yung taong bayan eh. Ang dami-daming party. Kung ano-anong party. Tapos yung ay, nako. Sobra-sobra eh. Mali. May NP, may NPC, may PDP, PMP, Nationalista. Ano pa isa? Federal Republic. May liberal, lentek na mga daming party, no? Wala naman nagagawa. Pare-pares buhaw-buhaw. Kaya dapat, education-wise, let's look into this party system natin, Something's wrong. Kasi bangayan kayo ng bangayan. May liparan ng lipatan, di ba? Ganun din. Walang loyalty, walang party loyalty. Butterflies, no? How stupid the political situation of this country. Death penalty. Para kayo. Matakot kayo. Roby, RJ, erase na sana yung mga kulay. Yeah, yun nga. Wala na kulay. There's only one color. Di ba? Filipino. Pula, dilaw, pink, blue, green. Parang technicolor, Banji Aquino. Thank you. Nori Sakaguchi. Sa mga gusto pong mag-member ng FGF, voluntary po ito. Contact Sir Reggie Syoko, 0926-023-7227, and Ma'am Tariray. Telephone number ni Tariray, 0921, susulat ko na nga, Tariray, para tatawagan kita. Tariray. Pagka madaling araw, iriring ko yung cellphone. Mga asar, Tariray. 0921-155-3490. 0921-155-3490. Or, nasa description box ng lahat ng vlogs ko ngayon, kay video upload or live, nandun na yung website natin, Website. Mas matulin yung website sumasagot. Kasi itong si Commander Reggie at si Commander Tariray, pagka busy,
Wala. Pagka nag-honeymoon, hindi sasagot. Kaya nga yung website, 24/7 sasagot yun. User-friendly. So ilalagay ko lagi no, sa description box. Commander Bukay, pakilagay sa description box mo yung website. Copy-paste mo lang naman yun. No, para mas matulin. Malay nyo, mamaya may 100 million na Jeff. Ay, nako. Diyos ko. Thank you, Nori, for posting. Kiko de Torres. Ay, troll. Jimmy Dinampo. Yung iba nag-abroad para guminhawa ang pamumuhay. Mga nagpakapal ng muka sa kamera para kumita. Nangutang ng pera para puhunan. O tricycle, ni piso walang BIR na tumutulong. Pero pag umasenso na, yun na, kukuha na pera, di ba? Dami natin re-review dapat Dami. Kasi nga, itong mga politiko, walang ginawa kung hindi, nakakainis. Kaya yung mga nagsasabi, tumakbo ko, congressman o senator, cannot be, mga kababayan. Kasi I understand, it's a waste of time and effort. Takbo ka. Kunyari, 300 kayong congressman, assuming nandun tayo sa dati, nandun sa old, na hindi yung sinasabi ko 82, 300 kayo. Isa ka. 3 kayo. 10 kayo. 100 kayo. Talo ka pa rin. Kahit anong gusto mong mangyari. Gusto mong isampayin death penalty? Talo. 200 will vote against you. It's collective decision making. Demokrasya. So, kunyari yung congressman, ayaw nila yung death penalty. Ayaw nila mandatory service. Ayaw nila yung taxes gumaang. Ayaw nila ganito, ganyan, etc. Talo. Kahit yung congressman mo, sinusuportahan yung idea mo, yung gusto mo sa buhay, sige, kahit anong sigaw ang gawin niya, pagka nagbotohan, talo. Waste of time. If I win, congressman o senator, waste of time. Senator, 24. Kunyari, 5 kayo. Wala, talo ka pa rin. 10 kayo, talo ka pa rin. 13 kayo. 11 kayo, talo ka pa rin. Kasi 24 Kung kunyari nag-abstain yung 2, bumoto yung 12, panalo. Wala, talo ka Kasi, wala kahit 10 kayo, talo ka 14 yung kalaban mo Kung nag-abstain yung 2, 12 pa rin yung kalaban mo. Kaya talo. It's a waste of time and effort. Sila Bato, Bongo, pro-death penalty sila. Pero ngayon, they are asking for a second term. 6 na taon na lumipas. Yung halos matapos na yung 6 na taon, wala pa rin death penalty. Talo. Kasi may naglalabi. Ang masama, kung ang naglalabi, kapwa congressman din at binabayaran. Nangyari sa camera, gusto nila magkaroon ng baguhin yung constitution. Ayun, binabanatan nila ng PI. Mga PI kayo. PI. Bayad. Gusto nila magkaroon ng impeachment si Inday. Ayun, bayad. Kasi kung wala, they do not have the numbers. Papairalin pera. Ganon din yung corporate, yung mga oligarchs, yung mga big business, mining. Kalat yung pera dyan. Ganon din yung droga. Do you think ang droga magpalabas ng 1 billion? Sisiw yun, sisiw. Kasi isang shipment na nahuhuli, worth 1 billion may get, yung pinalalabas lang yun para magkumpiyansa yung mga law enforcement natin, that's small. Ang lumusot, 90%. So pagka may pumasok na huli, 1 billion, ang lumusot, 9 billion. More or less, no? Imagine, bali wala sa kanila yung gumastos sila ng how many billion to lobby na makikinabang sila. If they want a Duterte out, you see drug money na pwedeng ma-under dyan sa against Duterte. Wala tanga-tanga Pilipinas madaling mapaniwala